Colonel Francel Padilla ang spokesperson ng AFP. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Hello, magandang umaga, DJ Chacha and Mastre. Magandang umaga sa inyong mga tagapakinig. Opo, Colonel, simulan ko na doon sa reorganization na ginawa po ng Armed Forces of the Philippines dito po sa Vice Presidential Security and Protection Group. Pakipaliwanag nga po para lang mas maging malinaw doon sa ating mga tagapanood at tagapakinig. Ano ba yung naging dahilan bakit kinailangan ng AFP na magkaroon ng reorganization dito sa aspetong ito? Nagre-reorganize naman tayo ng Armed Forces of the Philippines talaga depending no ah, sa modern challenges that we're facing. That's why we have created the Cyber Command and the Intel Command. So dito naman meron din tayong mga iba't ibang thrusts no on how we would be transitioning yung ating itong comprehensive archipelagic defense concept natin. Kasama yan, tinitingnan natin paano natin i-reorganize yung ating mga personnel, and so from transitioning to internal security operations to territorial defense. So dito naman ang clarification natin dito, no, ito namang Vice Presidential Security Group, Security and Protection Group, yung ating VPSPG, hindi naman ito na disband, no? It was reorganized into the AFP Security and Protection Group, yung tinatawag nating AFP-SPG. So ito, parte ito ng rationalization, no, and streamlining ng efforts natin. Na-implement ito noong February nitong taon, no? Na-approve din to ng Department of National Defense. Ito naman, we undertook this no para ma-unify natin itong security and protection security at saka protection operations, no. Kailangan kasi to tuloy-tuloy natin, no, itong ma-conduct itong pagbigay ng protection to the Vice President within a more integrated and optimized framework. Ito yung naging overarching premise on this, no. Pero ma'am, prior to the establishment of VPSPG, hindi naman talaga nakaseparate, hindi po ba, yung security na nakafocus sa Vice Presidente ng bansa. Nagsimula lang siya ng 2022. Paki-refresh nga po ang memory namin, bakit po ni-request ito ni VP Sara? Ano yung wisdom behind it? Ito nga, no, the VPSPG was only created noong June nga ng 2022. Prior to that, ang mga vice president naman talaga, ang security nila, ang nagpo-provide yan is the Security and Protection Battalion, no, under talaga ng AFP dyan sa ating general headquarters. So parang hindi naman ito bago, no, ibinalik lang natin dun sa dati. Pero bakit nga po siya binuo nung panahon na yon? Is this in anticipation of, possible misunderstandings among alliances? Hindi naman ito, no, we cannot speculate on how this was done. Na may ganyan naman, hindi naman natin, syempre hindi naman natin dapat isipin, no, merong ganyan talagang in-anticipate na magkakaroon ng ng rift. But this was a request during that time, and na-approve naman ito noong 2022. So nagkaroon tayo ng ganong separate na unit nga. But this time, yun nga, dahil tinitingnan natin itong organization natin on how we could also maximize the utilization of our personnel, yun, binalik lang din natin dun sa dati. Kasi, ma'am, with all due respect, meron kasing mga, of course, mga nag-iisip nung timing dito po sa reorganization. I understand yung inyo pong prinsipyo kung bakit po nagkaroon ng reorganization, but the timing po kasi, kaya po natatanong, dahil, for example, yung pag-pull out ng PNP as part of the security of the Vice President, it happened after the impeachment, na klarong nagkaroon po ng rift. And then, after that, eto po, nagkaroon na ng reorganization. So, paano po natin yun ipapaliwanag, ma'am? Ito nga ang sabi natin, no, nung February pa ito na-approve. Nagkataon na ngayon siya lumabas as news, no. But ang gusto nating mangyari dito, no, nag-appeal tayo sa ating mga kababayan na
let us not avoid let us avoid no yung pag spread natin ng false or misleading Mm. information. Mm. Dapat nga nagtutulungan tayo and kailangan iisa tayo sa ating layunin. Lalo na ngayon no, parating ang eleksyon. So gusto Mm. natin maging payapa itong parating na eleksyon, maging organized siya. So dapat itong mga pangyayaring ito, wag natin bigyan ng ibang kulay. Pero meron po bang say dito ang Malacanang? Just so maging klaro. Ito ma'am is from the Armed Forces of the Philippines. Ito po ay pinag-aaralan. Ito po ay nire-request and approve po from higher authorities before anything is being implemented. Okay. So oo nga kasi So sino po may ba yung say, sinasabi oo. natin na higher authorities? Currently, ma'am, we are under the Department of National Defense. So pagka meron po tayong any reorganization po, it is really approved by the DND po. DND na And dumadaan po ma'am sa tamang proseso, no? Alam mo naman po tayo, we are a hierarchical organization. Yes. So anything that would entail for us to change in terms of organization, kailangan po maaprubahan din siya. Okay. Colonel, yun pong since ngayon nga nag-reorganize tayo, wala na yung VP SPG. Ang meron na ngayon ulit is AFP Security and Protection Group. But there will be no difference, tama po ba, dun sa aspeto ng istruktura at magiging tungkulin sa pagsiguro ng security ng ating Vice President? Yes, ma'am, no, mandato po natin yan. We will make sure po that the Vice President is being provided the necessary security detail and we will make sure po na talagang protektahan po siya ng sandatahang lakas ng Pilipinas. Sa ilalim po nitong bagong setup na meron tayo ngayon, aside from Vice President Sara Duterte, sino-sino pa po yung mga VIPs na bibigyan naman ng seguridad ng AFP-SPG? Sa ngayon ma'am, no, depende naman po yan kung sino po ang bigyan natin ng detail. Depending po yan sa ating polisiya. So kapag ka po ang isang isang entity, isang tao ay qualified po for security detail, magpo-provide po tayo diyan. Okay, but right now, still si Vice President pa rin po yan. Yes po, ma'am. Oo, meron po bang pagbabago naman dun sa bilang po ng mga tauhan or resources under po dito sa AFP-SPG compared dun sa VP-SPG noon? Ang alam ko ma'am, meron tayong konting pagbabago, no? Nasa around more than 300 po yung numbers nitong unit na ito. Yan naman kasi ma'am, nagdedepende po kasi yan sa certain engagements. So pag meron naman po particular engagement yung aming VIP na kinakailangan po ng augmentation of troops, handa naman pong mag-augment ang Armed Forces of the Philippines po dito. So ibig sabihin, from 300 noon, ano po ba, babawasan ngayon sa AFP-SPG? Paano po? Hindi ma'am, noon kasi around 400 po, no? Ngayon, nasa ganun lang naman ma'am, 300 plus. But ang sabi ko nga, nagva-vary naman ito for certain engagements. So it doesn't really matter yung fixed na number. Kasi we would augment accordingly po, depending on the nature of the engagement. So kung before, nasa around 400 yung tumitingin sa security ni VP Sara, down to 300 ngayon or lesser than 300 pa po? Paano po mangyayari? Tapos saan natin idadalhin yung iba pong mga armed forces natin na aalisin natin dito sa AFP-SPG? Ganun pa rin kasi yun, ma'am. Ganito kasi dati. Dati yung VP-SPG, before pa siya talagang totally separate, no? Under siya ng Presidential Security Command. So under ng Presidential Security Command, ma'am, lahat po naman ng number of troops ng PSC are also ready to augment accordingly. Depende kasi yan, ma'am, sa nature of engagement po. Kasi yun naman pong 400 na yun, hindi naman po necessarily nakapaligid sa kanya yun at any one time. Tama. So, depending on nature of engagement, ma'am, yun po yung deployment namin. So, for example, ma'am, maliit lang naman yung area where she is going, kung ano po yung engagement niya, yun lang din po ang number of troops that we deploy depending on kung ano yung kailangan niya. So, ganun din po yung ngayon. Yung AFP naman po, we are ready to augment, no, yung buong puwersa po ng AFP kasama po dyan. And
for example, ma'am, provincial engagement yung pupuntahan niya. We coordinate naman po also with the partner agencies. So we can also call on the police, we can also call on NBI, minsan pati barangay tanod, ma'am. Tumutulong yan sa amin for Oo. security details. So Oo. talagang yung numbers naman po, give or take naman po talaga ang mga Oo. numero natin. And for the safety na rin ni Vice President Sara Duterte, wag na rin nating sabihin kung ilan talaga yung exact numbers ng security niya sa ngayon. But anyway, ito po bang reorganization? Pagka po ba ganyang may reorganization, dapat po ba ang AFP kung bagay magno-notify sa Office of the Vice President or there's no need for that? For this case, ma'am, yung naman pong detail ni Ma'am Sara are AFP personnel. So they're also made aware because for all of this naman po, we act on orders po. So yung orders po natin, pag may reorganization, the personnel knows na dito na yung ikikaya nila. Kasi lahat naman po kami, ma'am, covered by orders po. So, wala pong nangyaring kumbaga consultation or notification ang AFP para ipaalam sa Office of the Vice President na ganito na yung mangyayari. Hindi na kailangan. Personally, ma'am, I would have to check on how yung admin na na dinaanan nito, ma'am. But for us kasi, ma'am, yun nga po, meron siyang trail of paper trail, so to speak, no, based on how the organization of any unit would be. So dadaan yan siya sa tamang proseso po yung mga ganitong orders. Oo, mensahe po ninyo sa publiko tungkol dito sa mga pagbabago or reorganization sa AFP, lalo na dun syempre sa mga supporters ni VP Sara na nag-aalala po sa kanyang seguridad sa ngayon. Opo, no, sa ating mga kababayan, wag po kayong mag-alala po sa seguridad ng ating Vice President. Mandato po namin na i-provide ang security for the Vice President and also, of course, other VVIPs. So from the President down to the different VIPs po, we will provide the proper security measures po for them. And we will make sure po ang seguridad ng ating Vice President accordingly. Dito nga po sa usaping ito, maganda nga po na nalinawan tayo, no, sa ganitong usapin na wala naman pong ganong talagang pagbabago na napaka-drastic po. We will still perform our mandate accordingly. And ito nga po, ang ine-enjoy natin sa ating mga kababayan is for us to promote unity, peace, and understanding, no? And let us now not sow discord and hatred and division po within ourselves. Iisa lang po tayo, no? Iisang bayang Pilipinas, and tayo po yung mga Pilipino. Magtulungan po tayo at magkaisa. Colonel, just a quick clarification lang bago po yung ibang questions ni Cha. Yung AFP-SPG ngayon, is it still under the Presidential Security Command or totally different na po ito, group? Under na po siya, ma'am, ng General Headquarters of the Armed Forces of the Philippines. I see. So wala nang say ang PSC sa pagkakataong ito. Pero ma'am, ipupush ko lang yung tinatanong sa inyo kanina ni Cha na mga under ng VIP. So ito po ba ay VVIP sa executive branch lang or it will also cover even the Senate President, the House Speaker? Hanggang saan po ba yung itinuturing natin na VIP? Meron tayong policies on that, ma'am, no? Hindi ko lang alam yung talagang pinaka-breakdown, but I know that there is a policy where certain entities are entitled to security detail. So kung po nakakapaloob sila doon, then we will provide accordingly po. Okay. All right. Dito po tayo sa modernization naman po tungkol sa Horizon 3 po ng Armed Forces of the Philippines, Colonel, na naglalayo nga pong palakasin ang kakayahan po ng ating sandatahang lakas sa pamamagitan syempre nitong pagkuha ng mga makabago pong gamit tulad ng missile systems, warships at ito pong binabanggit na fighter jets. Para lang mas maintindihan po ng mga nakikinig at nanonood po sa atin ngayon, ano po bang pangunahing layunin nitong Horizon 3 na AFP modernization program? Yes, ma'am, no? Lahat kasi ito, ma'am, they are tied up together from our shift from internal security operations to territorial defense. So pag sinabi nating territorial defense, we're not waiting for parang foreign mananakop, ma'am, na papasok dito sa atin. But we're looking also internally on ano po yung mga security, the implications that we have to address. So with this po, from Horizon 3, na tinignan natin yung kailangan nating i-address. And so we
we transition to the Horizon 3. So dito po heavy tayo on maritime assets, aerial assets, and cybersecurity. So ito pong ating modernization plan will be augmenting dito sa ating comprehensive archipelagic defense concept. So kung ano po yung kailangan natin doon i-address, mag-align po itong ating modernization efforts. So ang inclusions po nitong procurement natin are advanced missile systems, additional po na mga warships, no, and multi-role fighter jets. So ito po para makumpleto natin yung ating air and missile defense integration para po ma-establish natin itong tinatawag nating strong, credible deterrent force. Oo. So paano po ba I'm just curious kung paano tinitignan ng AFP kung ano yung kasalukuyang kailangan talaga ng bansa natin. Yun nga po ma'am, no, we have the comprehensive archipelagic defense concept from the Kaya yun ang Department of dahilan. National Sorry po, Defense. ma'am. And sa AFP po, we will implement this through our comprehensive archipelagic defense operations. So- Ang tawag natin dito sa CADO natin ma'am is Tatag Kapuluan. Oo. So territorial defense po tayo. Okay. So yun po yung tinitingnan natin how we would supplement etong CADC po. So right now, ang pangangailangan natin kaya nauna ay for missile systems, warships, and fighter jets. Tama po? Yes ma'am, and cybersecurity. Okay. Kasi may mga balita din po na nagbabalak din daw tayo kumuha ng hindi bababa sa 2 diesel electric submarines bilang bahagi din daw po ng modernization. Ito lahat ma'am, wish list po lahat yan ng Sandatahang Okay, Lakas ng Pilipinas. oo. Siyempre gusto naman natin talaga ma'am, ma-improve natin yung current capability natin and talagang umangat po no yung capabilities ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. But until such time po, ito po wish list natin, this will go through the regular process po no of our procurement until such time po ma'am na ma-deliver ito and magamit for operational use ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas. Ang modernization po natin will be addressed po muna by the Department of National Defense. So right now, may pending order na pa po ba tayo ng mga missile systems or fighter jets or kasama din po yun sa wish list katulad nung sa submarine? Yun nga ma'am, no, sabi ko nga, it will go through the process of yung ating mga technical working groups, pag-aaralan po yan, magkakaroon po tayo ng market research and all those things, no? Tapos hanggang ma-finalize po ito. So until such time that finalized na po ito and turned over sa atin, ma'am, mapapag-usapan po natin yan in details. Gets. Oo. So para lang mas malinaw, these are all wish list pala. Kasi ang assumption ng iba, na order na o paparating na yung iba. So at least klaro, kasama lang sa wish list. Kaya po ba wish list? Kasi tinitignan din natin yung pondo na meron tayo ngayon kung alin lang din ang kakasya dun sa mga purchases natin for modernization? Meron kasi mga tranches ito, no? Iba't iba naman kasi po yung way how we would procure. Pwede rin po yan na meron tayo talagang procurement on certain assets, but it will be in phases. So, ano naman to ma'am, no? Multi-year plans naman po ito. Definitely, so, opo. pwede po na sa budget na ito muna yung nakuha natin, but continues po siya as we go along, phase by phase po yung procurement. May mga ganun po. So iba-iba yan ma'am, no, depending on the equipage po. Oo, But ito po ma'am, kasama na nga yan. In the pipeline na po itong procurement natin ng Yun. advanced missile systems, Oo. warships, and the multi-role fighter jets. Kasama na po. Ang hindi lang kasama yun sa submarine, pero ito nasa nasa proseso na po ng procurement. Pero with the fund, aside from the government fund, meron din ba tayong tinitignan na financing from yung mga kasama po natin o kumbaga yung kakampi nating mga bansa, financing from other countries? May mga aspeto din po ba ng ganon? Natin. Opo, with our CADC din po ma'am, kasama rin po yan, no, yung ating strengthened alliances with like-minded nations and well-meaning nations. So with these partnerships po, iba-iba din yan. Kasama na rin po yung ating modernization efforts dyan. So if you look at our exercises, ang pinaka hina-highlight natin sa exercises natin with our partners po, no, is integration and interoperability. So tinitingnan po natin how our equipment or armaments will augment each other, no, in certain situations. So kasama na din po yan, ma'am.
So, meron din po akong isang gustong ipaklaro din po sana sa inyo. Kasi nitong nakaraan, sinasabi po ni Palace Press Officer Attorney Claire Castro, and even po kayo, ang stand ninyo na yung modernization natin has nothing to do dun sa sigalot natin with China or kung saan mang bansa na meron tayong iringan. But obviously, ang mas talaga, yung issue natin with China sa West Philippine Sea. Sinabi kasi nitong huli ni Philippine Ambassador to the United States, Jose Manuel Romualdez, iba naman po yung take niya. Sinasabi niya, yung patuloy daw po na pag-angkin at paglawak ng China sa West Philippine Sea ay isa daw sa mga dahilan ng modernization ng AFP. On the other hand, sinasabi ni Attorney Claire, hindi yon ang reason. Even kayo, yun din po ang rason ninyo. Paano po ba talaga? Alin po ba doon? Ma'am, no, ang defense po ng isang bansa is not to be dictated by any particular nation. So karapatan po ng bawat bansa to fortify their defenses accordingly. So how we would be modernizing our armed forces of the Philippines, no particular country can dictate on us po how we would do it. So tayo po, ito pong modernization natin in general is for our country's defense overall in any kind of threat po. So yung modernization naman natin, ma'am, kasama yan even at pati po sa defense and also for humanitarian assistance and disaster response. So ito din naman pong mga kagamitan natin, ating mga aircrafts, ang ating mga ships, ginagamit din po natin even for HADR operations. So holistic po ito, no ma'am, no, yung ating pag-modernize po. Correct. Holistic approach. And I agree with you, hindi natin kailangan ng, kumbaga, hindi natin kailangan dahil may sigalot para tayo yung mag-modernize. Dapat nga ito way before pa ginawa. And kami natutuwa dito ni Masen na at least ngayon, nabibigyan na ng pansin yung mga kailangan po ng sandatahang lakas natin. Pero ma'am, paano nyo naman po winaway na itong ginagawa natin ngayon, hindi magdudulot ng tensyon, lalo na dito sa ating kapitbahay na China? Inaano natin dyan, ma'am, sabi ko nga, when we modernize, we are strengthening our defenses in general po, not directed to any particular country. Okay. So, ito po, how we do it, how we strengthen alliances with like-minded nations, how we conduct our modernization efforts is solely po for our country. Kung titingnan nyo, ma'am, no, hindi naman po talaga kasi antagonistic ang Pilipino. Tayo po ay non-expansionist. Ang ginagawa po natin is purely for defense. Opo. Last na lang po sa akin, babalik ko ulit kay Masay mamaya, aside from dito sa mga nauna na pong gusto ko itanong sa inyo. Kanina nga nabanggit nyo, nasa procurement process na po yung iba na bibilhin po natin. May timeline po ba tayo dito or schedule for the implementation ng Horizon 3? Mga ilang taon po kaya ito bago natin makita na modernize na yung mga gamit sa AFP? Usually, ma'am, yung ating timelines for our tranches in terms of our modernization will have a span of a 5-year period po. But ang sabi ko nga, iba-iba yan, ma'am, no? Meron po nga tayong ibang projects that will be implemented in phases po. Pero ma'am, quick follow-up lang doon. Yun pong inaay natin na pag-procure ng karagdagang warships, multi-role fighter jets, meron na po ba tayong inaay na mga bansa na pwede po nating pagkunan nitong mga additional assets natin? Yes, of course, ma'am, no? Kasama po yan sa role ng technical working groups. When they do market research, kailangan po tignan talaga natin yung iba't ibang options natin. Of course, we want the best for the Armed Forces of the Philippines. And pinag-aaralan po yan talaga ng masusi at talaga pong tinututukan ng ating mga technical working groups. May we know, ma'am, kung ano-anong mga bansa po ito? Nagva-vary din po kasi yan, ma'am, depending po on particular equipment. So kasi 'di ba, ma'am, bawat bansa meron din silang mga specialized equipment that they offer. So usually naman po, it works both ways. We do our research and reach out, or certain countries will also reach out to us and offer po their wares. Pero yun atin pong mga miyembro ng militar ay well-trained na pagdating po dito sa mga kinukuha nating warships at saka yung mga multi-role fighter jets. This is not something new doon sa ating mga sundalo. Yes, ma'am. Pagka po na-detail ka to any technical working group, that means you have also the specialized skill sets, no, to be able to be part of that team to identify po
the best options that we will be procuring. So kung kunyari ma'am communications equipment yon, ang pinaka-core po no from the team leader, yung chairman po nung technical working group natin, will also be coming from, say, the signal core po, pagka comms or cyber or ma'am, technical assets. So kung ano po yung skill sets nyo, yun po yung minimembrohan natin na mga technical working groups. Kaya ko po na itanong yan, ma'am, kasi bagamat ang sabi niyo po kanina, wish list pa lang naman yung pag-procure natin ng submarine, ano? Kasi hindi ba meron na rin po tayong mga na-train before na mga members ng AFP sa pag-operate ng submarine, but I wonder kung ano na yung sitwasyon nila, kasi baka mamaya kung dumating na yung pagkakataon na magkatotoo na ang ating ambitious plan na magkaroon ng submarine, wala na, obsolete na yung kanilang knowledge, o kaya baka retired na yung mga na-train natin na mga sundalo. Lahat naman nito, ma'am, is part of our upskilling our personnel. Wala naman talaga, ma'am, na talagang sobrang updated po, no? Talagang training is a continuous process. So if, for example, for us in technology, ma'am, kahit po trained ako, for example, cyber trained ako ngayon, but tomorrow AI came up. So I need to continuously learn because technology is always evolving. So kahit po yung mga dati natin, lagi pong may retraining na nagaganap. Patuloy po talaga ito. Okay. Ma'am, I understand matagal na po itong plano natin ng AFP modernization, but in general, how far are we from the ideal setup na kailangan natin sa AFP to be considered na okay na tayo pagdating sa assets? Kahit anong bansa naman, ma'am, continuous din po ang modernization. As I said po, for any technology, it's always continuously evolving. So ngayon, ma'am, nagkakaroon na ng mas mga maliliit na equipage, no? May mga drones na rin po na lumalabas. We have robotics and all those things. So ang modernization po natin will also be continuously evolving po, depending po on contemporary modern challenges that we are facing. Pero ma'am, panghuli na lamang po, kamustahin ko lang yung ating, I understand, Philippine Coast Guard po yung talagang nakamonitor pagdating sa West Philippine Sea, pero yung atin pong water asset, kamusta po yan? Kasi may mga lumalabas before na bakit hindi tayo magrenta na lang ng pwedeng mag-monitor doon? Or pwede bang maging involved dito actively ang AFP? Kasi syempre, I understand ang iniiwasan natin, ma-militarized yung usapin dyan sa WPS eh. Yes, ma'am, no. Nag-upgrade din po itong ating Coast Guard, ang ating BFAR. And yung Armed Forces of the Philippines po, ma'am, hindi po tayo nawawala dyan. At any one time po, we continuously conduct our maritime patrols and our aerial patrols in the West Philippine Sea and buong Pilipinas din po in general, no. Ang sabi nga natin kanina, when we have shifted from internal security operations to territorial defense, even our assets, our personnel were shifted to this focus. So on the front lines po of law enforcement are the Coast Guard and the BFAR, but the Armed Forces of the Philippines, nandyan din po kami, no, on the sidelines, ready to augment accordingly at any one time po na kailanganin kami for law enforcement operations dyan po sa ating dadagatnin. Over and above that po, while we conduct these maritime patrols and aerial patrols on a regular basis, meron din po tayong RORE missions that we conduct. Kasi yung pong mga naka-detail naman po dyan sa ating West Philippine Sea Islands and Features are AFP personnel po. So mandato po namin to provide for their welfare. And so we conduct this rotation and resupply missions regularly din po. Okay. Ayun, nasagot na lahat ni Colonel Francel, lahat ng mga bumabagabag sa aming isipan. Colonel, maraming salamat. Medyo napahaba po tayo. Pasensya na po. No worries, ma'am. Maraming salamat din po sa inyo. Rest assured po na ang inyong sandatahang lakas ng Pilipinas is nandito po anytime to conduct po our mandate, that is to protect the people and secure the state. Ang gustuhin po natin is for every Filipino to enjoy the freedom that you are enjoying now, the democracy that you are enjoying now, and that you will sleep well at night po. Amen. Knowing Salamat that you are protected by the AFP. Yan nga po, Colonel Francel Padilla, ang spokesperson ng AFP.